Sa eksena na ito, ang chairman, na tinatawag ding chief, at ang hindi kilalang tao ay nakikipag-usap sa kanilang kliyente. Sinasabi ng hindi kilalang tao na hindi sapat ang ibinayad sa kanila, lalo na't malaki ang panganib na kanilang haharapin sa misyon na ito. Bigla silang naputol ng isang sundalo na lumapit, may pag-aalala sa kanyang mukha. Naiinis ang hindi kilalang tao dahil sa pagkagambala sa kanilang pag-uusap. Sinabi ng sundalo na mayroong mahalagang balita, inaatake ng mga magnanakaw ang bayan. Nagulat pareho ang chief at ang hindi kilalang tao sa balitang ito. Nag-utos ang hindi kilalang tao na bumalik sila sa nayon at sabihan ang lahat para makagalaw agad. Pagkatapos, nagbago ang eksena sa nayon kung saan kinuha ni Eugene ang baril at magazine mula sa kalaban na kanyang tinalo kanina. Si Everine, nagulat sa nakita, napaisip sa mga kilos ni Eugene. Napansin niya na kahawig ng pagsasanay ng ibang tao sa kanilang bayan ang mga galaw ni Eugene, at naisip niya kung ito ang dahilan kung bakit maingat ang bayan sa kanya. Naaalala ni Everine ang babala ng chief sa kanya dati, na huwag siyang masyadong ma-attach kay Eugene. Kahit pa may babala, ngumiti si Everine at sinabing alam niyang aalis din si Eugene sa lugar na yon balang araw, kaya sinabi niya sa chief na huwag mag-alala. Subalit seryosong pa rin na kinausap ng chief si Everine, na parang may mas malalim pang ibig sabihin ang kanyang babala tungkol sa pagiging malapit kay Eugene. Tahimik si Everine, nag-iisip sa sinabi ng chief. Naalala rin ni Everine ang sinabi ng hindi kilalang tao dati tungkol kay Eugene, na hindi lang basta-basta nasugat ng bata, at ang mga peklat niya ay hindi lang dahil sa paglalaro. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan inilabas ni Eugene si Everine sa kanyang pag-iisip at sinabihan siyang mag-focus at sumama sa kanya para mabilis na makalayo sa lugar. Si Everine, halatang takot at nag-aalala, ay nakiusap kay Eugene na iligtas ang kanyang nanay at ang iba pang tao sa bayan. Inamin niya na malabong hiling ito pero si Eugene lang ang tanging taong maaaring humingi siya ng tulong sa mga oras na iyon, lalo na't balak ng mga magnanakaw na patayin ang lahat sa bayan. Matapos marinig ang pakiusap ni Everine, sandaling natahimik si Eugene at tinitigan siya, at saka nagtanong kung formal ba ang kanyang hiling. Naguluhan si Everine, hindi agad nakasagot. Inamin ni Eugene na alam niyang bayan ng mga mersenaryo ang kanilang lugar. Si Everine, na nanginginig at nag-aalala pa rin, sinabi niyang wala siyang pera para umupa sa kanya, at baka ang iba pang tao ang magbayad pagbalik nila. Ngunit, sinabi ni Eugene na hindi na kailangan ng bayad, at ang kabaitan na ipinakita sa kanya ni Everine ay sapat na bilang kapalit ng kanyang tulong. Nagulat si Everine ng alok ni Eugene na tumulong ng walang bayad. Pinayuhan siya ni Eugene na magtago sa isang ligtas na lugar. At habang umaalis, naalala ni Eugene ang sinabi ng chief tungkol kay Everine na ito ang nagbantay sa kanya buong gabi. Nagbago ang eksena, ipinapakita si Eugene na kumikilos na. Inatake niya ang unang kaaway sa pamamagitan ng pananaksak sa dibdib. Pagkakita sa isa pang kaaway, mabilis niyang inihagis ang gunting, at tumama ito sa dibdib ng kaaway. Pagkatapos, dali-dali siyang lumapit at sinuntok ang mukha ng kaaway na nagpabagsak dito. Kahit naramdam ni Eugene ang sakit mula sa kanyang sugat, agad kinuha niya ang gunting sa dibdib ng kaaway at tumungo sa susunod na lugar. Samantala, nagbago ang eksena sa hindi kilalang tao at sa kanyang mga sundalo na pinapaluhod ang mga taga nayon. Tinanong ng isang sundalo sa hindi kilalang tao kung dapat na ba nilang simulan ang pagpatay sa mga taga nayon. Tinanong ng hindi kilalang tao kung lahat ba ng taga nayon ay naroon na. Sinabi ng isang sundalo na hinahanap pa rin nila ang silangang bahagi ng bayan. Ngumiti ang hindi kilalang tao at nagpasya na magsisimula ang pagpapatupad kapag kumpleto na ang lahat. Naniniwala siyang ito ang pinakamabuting paraan para lubos na magdulot ng kawalan ng pag-asa sa mga taga nayon. Sumunod naman ang sundalo sa utos. Nagbago ang eksena, ipinapakita si Eugene na tahimik na pinababagsak ang mga kaaway isa-isa. Kahit pa dumudugo ang kanyang sugat, patuloy pa rin ang kanyang determinasyon sa kanyang misyon. Samantala nakarating na si Eugene sa lugar kung saan nakaluhod ang mga taga nayon. Matapos suriin ang bilang ng mga kaaway doon, iniwan ni Eugene ang kanyang baril at mabilis na lumipat sa ibang lugar na nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanyang estratehiya. Nagbago ulit ang eksena, pinapakita ang dalawang kaaway na patuloy pa rin sa paghahanap ng iba pang taga nayon. At nakita ng isang kaaway si Eugene na nakaupo sa isang sulok, inakalang isa lamang siyang ordinaryong bata, inutusan siyang lumabas,
at agad naman sumunod si Eugene at hinayaan ang sarili na dalhin kung saan nakaluhod ang ibang taga-nayon. At habang nakaluhod, maingat niyang pinagmamasdan ang hindi kilalang tao. Isang sundalo ang nagulat sa hindi kilalang tao na ang lahat ng grupo sa silangang bahagi ay natalo na nagdulot ng pagkagulat sa hindi kilalang tao. At sinamantala naman ni Eugene ang pagkakataon at agad na inatake ang pinakamalapit na sundalo sa pamamagitan ng paghiwa sa lig nito. Ngunit, binaril siya ng isa pang sundalo na kasama ng hindi kilalang tao. Pero mabilis na kumilos si Eugene, ginamit ang hindi kilalang tao bilang pananggalang, kaya hindi siya mapaputukan ng sundalo. Pagkatapos, inihagis ni Eugene ang kanyang gunting sa lig ng sundalo at napatumba ito, at tumalon kaagad siya sa hindi kilalang tao para mapaluhod ito. Itinutok ang gunting sa lig nito habang nakatingin sa iba pang mga sundalo sa harapan nila. May seryosong muka, sinasabi ni Eugene na walang gagalaw. Sa eksena na ito, nakatutok si Eugene sa lig ng hindi kilalang tao mula sa likuran gamit ang isang gunting, habang ang ibang mga sundalo ay nakatutok ng baril sa kanya. Tugon sa tensyonadong sitwasyon, inutos ng hindi kilalang tao na ibaba ng lahat ang kanilang mga baril. Pagkatapos, kinausap ng hindi kilalang tao si Eugene, kinikilala ang kanyang kasanayan, ngunit tinatawag din siyang madaling magtiwala dahil sa kanyang kabataan. Hinamon niya si Eugene, tinatanong kung ano ang balak niyang gawin gamit lamang ang gunting at sinasabing kahit gustuhin man niyang patayin siya, kailangan ni Eugene na tamaan siya sa isang mahalagang bahagi ng katawan ng eksaktong tama. Dagdag pa niya, kahit mamatay siya sa kamay ni Eugene, agad siyang papatayin ng mga nakapaligid na sundalo. Sa buong pag-uusap na ito, nanatiling tahimik lamang si Eugene, habang pinakikinggan ang sinasabi ng hindi kilalang tao. Nag-alok ang hindi kilalang tao kay Eugene. Iminungkahi niya na kung titigil si Eugene sa kanyang ginagawa, kukunin siya nito, at palalakihin ng hindi kilalang tao, na nangangakong bibigyan si Eugene ng kapangyarihan na hindi karaniwang makukuha ng isang bata sa kanyang edad. Bilang karagdagan, nangako rin ang hindi kilalang tao na pakakawalan ang mga tao sa bayan bilang paggunita sa pagtanggap kay Eugene. Sa buong oras ng alok na ito, nanatiling tahimik pa rin si Eugene, nakatuon ang pansin sa mga sundalo na nasa harap niya sa kaliwa at kanan. Iniisip ng hindi kilalang tao, habang pinagmamasdan ang katahimikan at kilos ni Eugene, iniisip na mainitin ang ulo nito. Inaakala niya na posibleng pinag-iisipan na ni Eugene ang kanyang alok matapos marinig ang mga potensyal na benepisyo at kaligtasan ng mga tao sa bayan. Tinanong ng hindi kilalang tao si Eugene kung ano ang gagawin niya tungkol sa alok. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, mabilis na kinuha ni Eugene ang baril mula sa hindi kilalang tao sa baywang nito at agad na binaril ang mga kaaway isa-isa habang ginagamit ang hindi kilalang tao bilang panangga. Subalit isa sa mga sundalo ay nagawa pang makaputok kay Eugene na tumama ng bahagya sa mukha niya, ngunit nanatili siyang pokus at gumanti ng putok sa ulo ng kaaway. Natapos ang eksena sa pagbagsak ng lahat ng mga kaaway, at agad naman sinunod ni Eugene ang hindi kilalang tao, walang pag-aalinlangan, hiniwa ang leeg nito at sunod pinaputukan ang ulo na naging sanhi sa pagbagsak nito sa lupa. At nagulat ang mga taga-nayon sa ginawa ni Eugene. Pagkatapos, agad na inutusan ni Eugene ang mga taga-nayon na kunin ang mga armas. Kahit nagulat sa una ang mga ito, binalaan ni Eugene sila sa posibilidad ng pagdating ng iba pang mga magnanakaw, kaya mabilis na kinuha ng mga taga-nayon ang mga baril mula sa mga tumba na kaaway. Lipat ang eksena at dumating na ang hindi kilalang tao at ang chief, at sinalubong sila ng nakakagulat na tanawin, maraming katawan sa lupa, at ang mga taga-nayon ay nakatayo malapit doon. Kinilala ng mga taga-nayon ang kanilang pagdating. Nagtataka ang hindi kilalang tao, nagtanong siya kung ano ang nangyari, at kung ilan lang ba ang mga magnanakaw na umatake sa bayan. Sinagot siya ng mga taga-nayon, sinabi nilang mahigit sa 40 tao ang umatake, pinamunuan ng isang tao na tinatawag na Immortal. Ikinagulat ng hindi kilalang tao ang pagkakasangkot ni Immortal sa pag-atake. Samantala, iniisip ng chief ang sitwasyon, napansin niyang dumami ang panggugulo sa kanila kamakailan. Nagpahayag siya ng kanyang pagkagulat sa paglala ng mga pangyayari. Ipinahayag ng hindi kilalang tao ang kanyang pag-aalala na kahit napigilan nila ang pag-atake sa pagkakataong ito, malamang na-attack ulit ang mga iyon na pinamumunuan ni Immortal at magdadala pa ng mas maraming tropa. Ngunit, siniguro ng mga taga-nayon na hindi na mangyayari iyon. Ibinunyag nila na naasikaso na nila ang lahat ng mga tropa ng mga umaatake,
kasama na ang kanilang pinuno, si Immortal. Ikinagulat ito ng lahat, kabilang ang hindi kilalang tao. Hindi makapaniwala, nagtanong ang hindi kilalang tao para linawin. Itinuro ng mga taga-nayon si Eugene, na nakaupo sa isang sulok hindi kalayuan. Ipinaliwanag nila na nasa bingit ng pagkasira ang buong bayan dahil sa biglaang pag-atake, ngunit si Eugene ang humarap kay Immortal at karamihan sa mga magnanakaw na siyang nagligtas sa kanila. Nagtataka ang hindi kilalang tao at tumingin sa direksyon ni Eugene nang marinig niya ang tungkol sa batang may malaking papel sa pagtatanggol sa bayan. Kinumpirma ng isang taga-nayon na si Eugene nga ang tinutukoy at nabanggit na kakaunti lang sa mga magnanakaw ang napatay ng mga taga-nayon, wala pang 10. Parehong nanahimik sandali ang chief at ang hindi kilalang tao, tinitingnan si Eugene na may pagkilala at paghanga. Lumapit ang chief kay Eugene at nagpasalamat, sinasabing iyon ang unang bagay na dapat niyang sabihin kay Eugene. Mapagpakumbabang tumugon si Eugene, paalala sa chief na siya ang unang tumulong kay Eugene. Nag-isip ang chief sa sinabi ni Eugene, marahil na pagtanto ang epekto ng kanyang naunang mga aksyon kay Eugene. Ipinakilala ni Chief Lucas ang kanyang sarili kay Eugene. Ibinahagi niya kung paano nabuo ang nayon dahil sa kanyang practice sa medisina, na nagtulak sa mga taga-nayon na tawagin siyang village chief, kahit na pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanya ang titulong iyon. Pagkatapos, tinanong ni Chief Lucas si Eugene kung ano ang pangalan niya. Sandaling natahimik si Eugene, nakatutok ang pansin kay Evelyn at sa kanyang ina. Sa tahimik na sandaling ito, naalala ni Eugene ang isang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraan kung saan ang kanyang ina ay niyayakap siya habang nangyayari ang isang plane crash, sinasabi ng paulit-ulit sa kanya na mahal siya ng kanyang ina at ama. Bumalik sa kasalukuyan, sinagot ni Eugene ang tanong ni Chief Lucas sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang pangalan, Jean. At agad naman nagpasalamat muli ang chief kay Eugene gamit ang pangalan nitong Jean. Sa eksena na ito, dumating si Lieutenant at Eugene sa nayon ni Chief Lucas. Pagpasok nila, kinilala ng ilang taga-nayon si Eugene, at tinawag siyang Jean, na ikinagulat naman ng iba na hindi inaasahang si Jean pala ang tao sa harapan nila. Pagkatapos, lumabas si Evelyn at lumapit kay Eugene, binati siya ng yakap. Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang pinapanood ng lieutenant ang nangyayari kala Eugene at Evelyn. Tinanong ni Evelyn si Eugene kung kamusta na siya at kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi ni Eugene na dumating siya nang malaman niyang may sakit si Chief Lucas. Ngumiti si Evelyn at iminungkahi na pumunta sila kay Chief Lucas, binanggit niyang tiyak na matutuwa ang chief na makita si Eugene. Habang naglalakad sila, nagtanong si Eugene tungkol sa kalagayan ng chief. Malungkot na sinabi ni Evelyn kay Eugene na hindi maganda ang kalagayan ni Chief Lucas. Hindi na ito makakilos at halos hindi na rin makakita. Tumugon si Eugene ng tahimik, tinatanggap ang bigat ng sitwasyon. Nagbago ang eksena patungo kay Eugene at Evelyn na pumasok sa kwarto ni Chief Lucas. Inanunsyo ni Evelyn na dumating na si Jean. Mahina namang tumugon si Chief Lucas na nakahiga sa kama sa pagdating ni Eugene. Lumapit agad si Eugene sa chief, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Nagtaka si Chief Lucas, tinanong kung bakit dumating si Eugene. Ipinaliwanag ni Evelyn na dumating si Eugene nang malaman niyang may sakit ang chief. Nagmuni-muni si Chief Lucas tungkol sa kanyang lumalalang kalusugan, inamin niyang alam niya na hindi na maganda ang kanyang kalagayan, ngunit ngayon tila dumating na ang oras niya dahil hindi na kayang makayanan ng kanyang katawan. Nagpasya si Evelyn na lumabas muna ng kwarto para magpahangin, binigyan sina Eugene at Chief Lucas ng pagkakataong mag-usap ng sarilinan. Tinanong ni Chief Lucas si Eugene tungkol sa kanyang pamilya, kung nakita na niya sila at kung tinanggap ba siya ng mga ito. Kinumpirma ni Eugene na nagkasama na sila ng kanyang pamilya at kasalukuyan siyang nakatira kasama nila. Ibinahagi niya na mayroon siyang lolo at nakababatang kapatid na babae na parehong mabait sa kanya, sobra pa nga kung tutuusin. Natuwa si Chief Lucas sa narinig, ipinapahayag ang kanyang kagalakan para kay Eugene. Sa isang sandali ng personal na pagbubunyag, sinabi ni Eugene na ang kanyang tunay na pangalan ay Eugene. Ipinahayag ni Chief Lucas ang kanyang kasiyahan sa magandang kalagayan ni Eugene. Ngunit, nagbago ang tono niya at naging seryoso habang may hinihiling at ito na daw ang kanyang huling hiling kay Eugene, na umalis agad at huwag na muling bumalik sa nayon. Ang biglaan at mahigpit na kahilingan na ito ay ikinagulat ni Eugene.
Kahit may tangka si Eugene na magprotesta, iginiit ni Chief Lucas ang kanyang kahilingan, binibigyang diin na ito ang kanyang huling kagustuhan, at sumigaw pa para iparating ito ng malinaw. Nauunawaan ni Eugene ang bigat ng kahilingan, pumayag siya at nagsimulang umalis sa kwarto. At habang umaalis si Eugene, ipinahayag ni Chief Lucas ang kanyang kasiyahan sa pagkakita kay Eugene sa huling pagkakataon bago siya pumanaw. Mahina niyang inulit-ulit ang pangalan ni Eugene habang lumalabas si Eugene, na nag-iwan ng malalim na epekto sa kanya. Samantala si Eugene ay sandaling natigilan sa sinabi ng chief, ngunit nagpatuloy sa paglabas. At nakalabad na nga si Eugene kung saan tinanong siya ng lieutenant kung ayos lang ba siya. Kinumpirma ni Eugene na ayos siya, ngunit nagpas siya na dapat na siyang bumalik, na ikinagulat ng lieutenant dahil sa biglaan. Bigla namang lumitaw ang isang hindi kilalang tao, tinatanong si Eugene kung bakit siya dumating, at tila ipinahihiwatig na hindi basta-basta lugar ang nayon para lang puntahan niya kung kailan niya gusto. Inihayag ni Evelyn na dumating si Eugene nang malaman niyang may sakit si Chief Lucas. Subalit, kinwestiyon ng hindi kilalang lalaki si Eugene, inaakusahan siya na iniwan niya si Chief Lucas noon nang hindi na niya ito kailangan. At nanatiling tahimik lang si Eugene, pinakikinggan ang mga akusasyon at ang tensyon ng sandali. Ipinapahiwatig ng akusasyon na ang mga aksyon ni Eugene ay nagtulak sa kanila na tingnan siya bilang taksil, at matindi niyang sinabi kay Eugene na walang nag-aabang na malugod siyang tatanggapin sa nayon at inutusan siyang umalis agad. Tahimik lang na tumitingin ang mga taga-nayon kay Eugene matapos marinig ang sinabi ng hindi kilalang tao na nagpapakita ng kanilang pagsang-ayon o pag-atubili na kontrahin ang akusasyon. Si Evelyn, balisa sa reaksyon ng lahat, nagtataka kung bakit ganito ang kanilang asal. At agad naman umalis at habang naglalakad palayo si Eugene, tinawag siya ni Evelyn. Tumigil si Eugene at ngumiti, sinabihan si Evelyn na mag-ingat, na nagpapakita ng sandaling pag-aalala at koneksyon sa kabila ng tensyonadong sitwasyon. Pagkatapos, tuluyan nang umalis si Eugene kasama ang lieutenant, nagpa siyang iwan ang lugar at ang hindi pagkakaunawaan. Samantala hinamon naman ni Evelyn ang hindi kilalang lalaki, tinatanong kung bakit masama ang trato ng lahat kay Eugene. Ipinagtanggol niya si Eugene, sinasabing bumalik ang alaala niya at may pamilya siyang babalikan, ngunit bumalik pa rin siya sa nayon, na dapat sana'y dahilan para maging masaya sila para sa kanya. Sa gulat ni Evelyn, sumang-ayon ang hindi kilalang lalaki, sinasabing masaya siya at ang iba pa para kay Eugene. Ipinaliwanag niya na natutuwa ang lahat sa nayon nang malaman nilang bumalik ang alaala ni Eugene at ligtas siyang nakabalik sa kanyang pamilya. Dagdag pa niya, walang sino man sa nayon ang hindi natulungan ni Eugene, maging personal man o hindi. Binigyang diin niya na hindi lang ilang tao, kundi ang buong nayon ay may utang na loob kay Eugene. May pagmamalasakit, nagtatakang tinanong ni Evelyn kung bakit masama ang trato ng mga taga-nayon kay Eugene, at nagpahayag siya ng pag-aalala na baka hindi na nila ito muling makita. Ipinaliwanag ng hindi kilalang tao na sinadya nila ang kanilang pag-ugali. Sinabi niya na kung hindi sila umasta ng malamig, maaaring masyadong ma-attach si Eugene sa nayon at mahihirapan itong umalis. Nagulat si Evelyn sa paliwanag na ito. Dinagdag ng hindi kilalang tao na mas mabuti para kay Eugene na kalimutan ang nayon at maging masaya kasama ang kanyang pamilya. Nagpahayag siya ng pag-asa na gagawin nga ito ni Eugene, na nagdulot kay Evelyn na biglang tumahimik, marahil ay nag-iisip tungkol sa komplikadong emosyon at intensyon sa likod ng mga aksyon ng mga taga-nayon. At nagtanong ang hindi kilalang tao kung nakita na ba ni Eugene ang kanyang pamilya. Kinumpirma ni Evelyn na nakita na nga, at ngumiti ang hindi kilalang tao, masaya para sa muling pagsasama ni Eugene at ng kanyang pamilya. Sa flashback na eksena na ito, ipinapakita si Chief Lucas na tinatanggal ang benda ni Eugene, na nagpapahiwatig na gumaling na si Eugene mula sa isang sugat. Sinabi ni Chief Lucas kay Eugene na bibigyan niya ito ng gamot at inutusan siyang uminom nito ayon sa reseta pagbalik niya. Ibinunyag ni Eugene kay Chief Lucas na wala siyang lugar na babalikan. Nagulat sa revelasyong ito, tinanong ni Chief Lucas kung saan balak pumunta ni Eugene bago siya na-injured. Sumagot si Eugene na wala siyang patutunguhan o lugar na maituturing na tahanan. Inalok ni Chief Lucas si Eugene na manatili muna sa nayon dahil ito ay lugar kung saan nagtitipon ang mga taong walang mapuntahan. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Kapag mayroon ng lugar na babalikan si Eugene, kailangan niyang iwan ang nayon. Tahimik lang si Eugene, pinagninilayan ang alok na ito.
Pagkatapos, nagbago ang eksena kung saan galit na sumisigaw si Chief Lucas, hindi pabor sa desisyon ni Eugene. Nilinaw niya na ang kanyang paanyaya para manatili si Eugene ay dahil wala itong ibang mapuntahan, hindi para maging isang mersenaryo. Tumugon si Eugene sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa praktikalidad ng kanyang desisyon. Inilahad niya na higit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kumpara sa sinumang nasa nayon, kaya't ang pagiging mersenaryo ay mas makatwirang pagpipilian para sa kanya. Nagulat si Chief Lucas sa desisyon ni Eugene na maging isang mersenaryo, diin niya na hindi lang ito tungkol sa pagiging epesyente. Ngunit, ipinaliwanag ni Eugene na ang pagiging mersenaryo ay kinakailangan para sa kaligtasan ng nayon, lalo na dahil bumaba ang kakayahan nila sa pakikipaglaban dahil sa mga kamakailang pangyayari. Natahimik si Chief Lucas, malalim na pinagminilayan ang sinabi ni Eugene. Pagkatapos ng sandali, nagtanong siya kay Eugene kung paano ito namuhay hanggang sa kasalukuyan, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa kalagayan at mga desisyon ni Eugene. Biglang nagbago ang eksena, ipinapakita si Eugene na biglang nagising dahil sa isang tawag sa telepono, na kanyang sinagot agad, tinatanong ang lieutenant kung nakauwi na ito ng ligtas. Kung saan kinumpirma na nakauwi na nga ito ng ligtas. Sinabi rin ni Eugene na ayos lang siya. Naging malungkot ang usapan ng ibalita ng lieutenant kay Eugene na pumanaw na si Chief Lucas. Na ikinagulat naman agad ni Eugene. Ibinahagi ng lieutenant na pumanaw si Chief Lucas noong umalis sila sa bayan. Si Eugene, na labis na apektado ng balita, ay nanatiling tahimik, pinoproseso ang bigat ng sinabi ng lieutenant. Nag-aalala, tinanong ng lieutenant si Eugene kung ayos lang ba siya dahil bigla itong tumahimik. Sa kabila ng emosyonal na bigat ng balita, kinumpirma ni Eugene na narinig niya ang lieutenant at nagpasalamat siya sa lieutenant sa pagbibigay alam nito at tiniyak niya sa lieutenant na ayos lang siya. Sinabi din ng lieutenant kay Eugene sa telepono na may iniwang mensahe si Chief Lucas para sa kanya. Nang marinig ito, agad tinapos ni Eugene ang tawag, labis na naapektuhan ng balita. Di nagtagal, may kumatok sa pinto at lumabas si Dayon. Masiglang sinabi ni Dayon kay Eugene na lumabas at kumain kung gising na siya. Sandaling natahimik si Eugene, nagpoproseso pa ng kanyang emosyon. Tinitigan siya ni Dayon, kaya tinanong ni Eugene kung may problema ba. Ngumiti si Dayon at sinigurado kay Eugene na wala itong dapat alalahanin at sabihin sa kanyang kumalma lang. Nagbago ang eksena ng si Eugene, Dayon at ang kanilang lolo na kumakain na ng magkasama, nakikipag-usap ng masaya, na lumikha ng sandali ng kagalakan sa gitna ng malungkot na pagkakataon. Pagkatapos kumain, nang magsimula si Eugene na maglinis ng mesa, nagpumilit si Dayon na siya na lang ang gagawa nito, na nagpapakita ng pag-aalaga at suporta kay Eugene. At agad naman inanyayahan ng lolo ni Eugene si Eugene na maglakad-lakad sandali, at pumayag si Eugene ng may ngiti. Samantala habang sila ay naglalakad na, nagpahayag ng pag-aalala ang lolo ni Eugene, tinatanong kung ayos lang ba siya. Sinagot ni Eugene ng oo, ngunit napansin ng lolo na parang nahihirapan si Eugene. Ikinagulat ito ni Eugene, nagtataka kung halata nga ba na nahihirapan siya. Ipinaliwanag ng lolo na mukhang may pinagdadaanan si Eugene simula nang bumalik siya sa Korea. Nabanggit niya rin na lalo siyang nag-alala nang makita niya si Eugene na lumabas ng kwarto kanina na mukhang mas balisa. Sinabi rin ng lolo na nag-aalala rin si Dayon kay Eugene, na ikinagulat ulit ni Eugene. Tinanong ng lolo ni Eugene kung may nangyari ba sa kanyang pagbisita sa isang tao na nakilala niya dati. Sandaling natahimik si Eugene, nag-iisip sa kanyang pagbisita. Pagkatapos, ibinunyag ni Eugene sa kanyang lolo na ang taong kanyang pinuntahan ay siyang nagligtas ng kanyang buhay. Ikinagulat ito ng lolo. Isang flashback ang nagpakita kay Chief Lucas na ginagamot ang sugat ni Eugene, tinatanong kung bakit laging walang ingat si Eugene sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Eugene na maraming beses siyang inalagaan ni Chief Lucas bago siya bumalik sa Korea. Lumitaw ang isa pang alaala kung saan pinapakain ni Chief Lucas si Eugene ng marami, na nagpapakita ng maalagang ugali ni Chief Lucas kay Eugene. Ibinahagi ni Eugene sa kanyang lolo na nang bumalik ang alaala ng kanyang pamilya, si Chief Lucas ang nagpilit sa kanya na bumalik sa kanila anuman ang mangyari. Ipinahayag din ni Eugene na binisita niya si Chief Lucas dahil hindi maganda ang pakiramdam nito, ngunit kamakailan lang niya natanggap ang balita na pumanaw na si Chief Lucas. Ikinagulat ito ng kanyang lolo na tumingin kay Eugene na may halo ng pagkabigla at pakikiramay.
Pagkatapos ng sandali, ngumiti ang lolo at nagkomento na si Chief Lucas ay isang mabuting tao para kay Eugene. Kinikilala ang malaki at positibong impluwensya ni Chief Lucas sa buhay ni Eugene. Sa pagkabigla, napansin ng lolo ni Eugene ang emosyonal na pagkabagabag ni Eugene at marahang pinayuhan siya na ilabas ang kanyang kalungkutan at umiyak kung kailangan niya. At sa gulat ni Eugene, napansin niyang may luha na palang dumadaloy sa kanyang mga mata na hindi niya namalayan. Nabigla si Eugene sa pagtulo ng kanyang sariling luha. At agad siyang niyakap ng kanyang lolo bilang suporta habang si Eugene ay nakatitig pa rin sa kanyang mga luha na hindi niya mapigilan. Samantalang, sa gitna ng emosyonal na sandaling ito, naalala ni Eugene ang huling mensahe mula kay Chief Lucas na nagpasalamat kay Eugene dahil pinaramdam niya sa kanya ang maging isang ama muli. Sa eksena na ito, sinabi ni Yuna na siya ay gutom, na nag-udyok kay Jaehyung na magmungkahi na mag-order ng fast food para i-deliver sa oras ng kanilang pagdating sa kanilang hideout. Binanggit ni Jaehyung na kahit marami silang bowl noodles at snacks, walang fast food sa malapit. Masayang pumayag si Yuna, na may nakakatuwang ekspresyon sa mukha. Pinag-isipan ni Jaehyung na mag-order ng 5 servings ng tteokbokki, at iminungkahi rin niyang bumili ng kimbap. Sumali si Yongchang sa usapan, iminungkahi na mag-order din sila ng pritong pagkain. Pagkatapos, iminungkahi ni Jaehyung na subukan ang pinakamataas na antas ng anghang para sa kanilang pagkain, ngunit medyo nag-aalangan si Yongchan at iminungkahi na piliin ang isang antas na mas mababa sa anghang. Habang nag-uusap sila tungkol sa pagkain, napansin ni Hyukjin ang isang tao at tinawag ito ng Ju Hyukjung. Nagulat si Hyukjin nang makita niya si Hyukjung at agad niyang napansin ang kakaiba sa hitsura nito. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa mukha ni Hyukjung. Samantalang ngumiti naman si Jaehyung at binati si Hyukjung, tinanong din niya kung ano ang nangyari sa mukha nito. Tumugon si Hyukjung nang wala lang ito, habang balak lumampas lang sa kanila. Hindi kontento si Hyukjin sa sagot at nagpumilit siyang malaman pa ang tungkol dito. Hinawakan niya ang balikat ni Hyukjung para igiit ang tanong. Nagdesisyon si Jaehyung na mauna na ang kanilang grupo mula kina Hyukjin at Hyukjung, sinenyasan niya si Yongchan at ang iba pa na mauna nang umalis. Habang sila ay umaalis, ipinaliwanag ni Jaehyung kay Yuna na si Hyukjung ay kapatid ni Hyukjin. Napansin ni Yuna na magkahawig nga ang kanilang mukha. Napansin ni Yongchan na hindi nag-aaral si Hyukjung sa kanilang eskwelahan kundi sa Jaesang Commercial High School. Sumang-ayon si Jaehyung, binanggit na dahil 1 taon lang ang agwat ng edad nila Hyukjin at Hyukjung, madalas na magrebelde si Hyukjung. Ipinahayag ni Jaehyung na laging inaalagaan ni Hyukjin ang kanyang nakababatang kapatid, lalo na dahil madalas na nasa ibang bansa ang kanilang mga magulang para sa trabaho. Ngunit habang sila ay lumalaki, nagsimula ng magrebelde si Hyukjung. Habang nagaganap ang usapang ito, tahimik naman na nanonood si Eugene at lumayo mula sa lokasyon ni Hyukjin. Nagbago ang eksena sa kanilang hideout, kung saan nagtitipon ang lahat at habang inihahanda ni Sukjo ang pagkain na kanilang inorder. Samantala, naglalaro naman ang iba. At sumigaw si Jaehyung kay Eugene, hinimok siya na magtrabaho ng mas maayos at maging mas magaling kaysa kay Yuna. Nagulat at medyo nainis si Yuna nang hamunin siya ni Jaehyung, tinatanong kung bakit siya ang pinupuntirya. Samantala, tahimik lang na nakikinig si Eugene sa palitan ng salita, na may nakakatawang ekspresyon sa mukha. Biglang nagbago ang atmosfera nang makatanggap si Hyukjin ng di inaasahang tawag sa telepono. Sinagot niya ito at nalaman mula sa tumawag, na nagpakilalang mula sa isang university hospital, na kailangan nilang makausap ang guardian ni Hyukjung. Ikinagulat ito ni Hyukjin, at kumalat ang pagkabigla sa buong grupo, habang tumigil sila, at ibinaling ang pansin kay Hyukjin. Nauunawaan ang kagyat na pangangailangan, mabilis na kumpirmado ni Hyukjin ang kanyang pagkakaunawa at sinabi sa kanyang mga kaibigan na kailangan niyang umalis agad. Naiwan ang grupo sa isang estado ng pagkabigla, ngunit nanatili silang tahimik habang nagmamadali si Hyukjin na umalis. Lipat ang eksena at nasa ospital si Hyukjin at nakatayo sa tabi ng kanyang sugatang kapatid. Ipinaliwanag ng doktor kay Hyukjin ang lawak ng pinsala ng kanyang kapatid, bali ang kaliwang bukong-bukong, 3 tadyang nabitak, maraming pasa sa buong katawan, at pinakanakakabahala, malubhang pinsala sa ulo. Sa kabutihang palad, walang pagdurugo sa ulo, ngunit inirekomenda ng doktor ang patuloy na pagmonitor habang naka-ospital. Nababahala, nagtanong si Hyukjin kung paano nasugatan ng ganito kalala ang kanyang kapatid.
Binanggit ng doktor na matapos nilang matanggap ang ulat mula sa emergency services, agad silang rumesponde. Iminungkahi ng doktor na ang mga sugat ay nagpapahiwatig na sinalakay si Hyuk-jin ng iba. Naiwan si Hyuk-jin sa pagkagulat nang marinig ito at patuloy na nakatingin sa kanyang kapatid na nakahiga sa kama ng ospital. At biglang may tumawag sa telepono ng kapatid ni Hyuk-jin habang siya ay nasa ospital at walang malay. Agad kinuha ni Hyuk-jin ang telepono at naisip niya ang password, na napagtanto niyang lagi lang ang kaarawan ng kanyang kapatid. Matagumpay na nabuksan ni Hyuk-jin ang telepono at natuklasan niya ang isang nakababahalang mensahe. Ang mensahe ay agresibo at puno ng akusasyon. Inaakusahan ang kanyang kapatid na nagdulot ng pinansyal na pagkalugi at binanggit ang mga pustang inilagay dito. Ipinahayag ng nagpadala ng mensahe ang galit at nagbabala ng mga kahihinatnan. Hinikayat nito na makipag-ugnayan sa kanila kapag nagising nito. At nagtapos ang mensahe sa isang tuwirang pagtatanong kung patay na ba ito dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Naguguluhan at nababahala si Hyuk-jin sa nilalaman ng mensahe. Iniisip kung ano ang ibig sabihin nito. Napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon at nagdesisyon siyang tawagan ang taong nagpadala ng mensahe upang maghanap ng kasagutan tungkol sa misteryoso at tila mapanganib na kalagayan ng kanyang kapatid. At nang tawagan ni Hyuk-jin ito, ang tao sa kabilang linya na agad humiling kung bakit hindi siya agad nag-respond sa naunang mensahe. At agad naman sumagot si Hyuk-jin, tinatanong kung sila ba ang may gawa ng kasalukuyang kalagayan ni Hyuk-jung. Nagulat at nalito ang nasa kabilang linya, tinanong kung sino ang sumasagot sa telepono ni Hyuk-jung. Inilahad ni Hyuk-jin na siya ang kapatid ni Hyuk-jung. Ang tao sa kabilang linya ay napagtanto na siya ang nakatatandang kapatid, at kinilala ito na si Hyuk-jin, ngunit nagpakita ng kawalan ng pakialam o pag-aalala, tumatawa pa sa sitwasyon. Naghahanap ng kasagutan, diretsahang tinanong ni Hyuk-jin kung sila ba ang may gawa ng pinsala ni Hyuk-jung. Nilinaw ng taong nasa kabilang linya ng telepono na hindi sila ang may gawa ng pinsala kay Hyuk-jung kundi sila pa nga ang tumawag ng emergency services para humingi ng tulong. Ipinahayag nila na nasugatan si Hyuk-jung sa isang laban na nagpapahiwatig ng isang uri ng marahas na sagupaan. Naguluhan si Hyuk-jin at nagtanong tungkol sa laban, at doon inihayag ng tumawag na si Hyuk-jung ay isang player na kanilang hinahawakan. Tinawag ito ni Hyuk-jin na kahibangan. Subalit, iminungkahi ng taong nasa telepono na pumunta si Hyuk-jin sa kanila para ipaliwanag ang lahat. Gayunpaman, nanatili si Hyuk-jin na tahimik, pinoproseso ang impormasyong ito. Nagbago ang eksena sa isang hindi kilalang lugar na puno ng mga tao na nakatingin kay Hyuk-jin habang siya ay dumating. Naghahanap ng taong responsable, nagtanong si Hyuk-jin kung sino sa kanila ang tinatawag na Shin-il. Kinilala ni Shin-il na tumayo sa sulok si Hyuk-jin bilang kapatid ni Hyuk-jung. Si Hyuk-jin na may seryosong mukha ay naghahanap ng paliwanag kung bakit nasa ganitong kalagayan si Hyuk-jung. Ngumiti si Shin-il, nagpapakita ng kayabangan. Hinamon niya si Hyuk-jin na dumalo sa paparating na laban kung gusto niyang malaman ang totoo. Naguluhan, tinanong ni Hyuk-jin kung ano ang ibig sabihin niya. Iminungkahi ni Shin-il na lumahok si Hyuk-jin sa laban na nagpapahiwatig na ipapaliwanag niya ang lahat pagkatapos. Nagbabala rin si Shin-il na huwag tanggihan ang alok dahil inaangkin niyang nasa malubhang problema siya dahil kay Hyuk-jung. Nagbabanta si Shin-il na maaaring mapanganib ang buhay ni Hyuk-jung kung hindi susunod si Hyuk-jin. Biglang sinuntok ni Hyuk-jin si Shin-il dahil sa galit at frustrasyon. Naiinis si Hyuk-jin dahil sa halip na ipaliwanag kung paano nasugatan si Hyuk-jung, puro walang kwentang bagay ang sinabi ni Shin-il. Si Shin-il, na ngayon ay dumudugo ang bibig, ay nag-isip na kinukutya siya ni Hyuk-jin. Nagdeklara si Shin-il na madali niyang mapapalitan si Hyuk-jung ng ibang manlalaro para sa laban, at inutusan ang mga tao sa paligid niya na harapin si Hyuk-jin. Babala ni Shin-il kay Hyuk-jin at Hyuk-jung na nasa panganib ang kanilang mga buhay. Si Hyuk-jin, malalim na nag-iisip, ay napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Napansin niya na dumarami ang tao sa paligid, at maaaring marami pa sa loob, na nagpapahiwatig ng malaking grupo na posibleng kasangkot sa parehong mapanganib na aktibidad na kinasasangkutan ni Hyuk-jung. At habang nahaharap si Hyuk-jin sa tumitinding sitwasyon kay Shin-il at ang grupo ng mga tao, biglang dumating at nagsalita si Jae-hyung mula sa likuran niya. Binanggit ni Jae-hyung na dumating siya sa tamang oras, sinabing tumakbo siya papunta doon matapos makatanggap ng tawag mula kay Hyuk-jung. Tinanong niya si Hyuk-jin kung bakit hindi ito sumasagot sa telepono.
Nagulat si Hyukjin nang makita niyang dumating si Jaehyung sa ganitong kritikal na sandali, at kasama pa sina Yuijin at Sukjo. Sa eksena na ito, dumating na nga sina Jaehyung, Sukjo, at Yuijin sa lugar kung saan nakaharap ni Hyukjin si Shin-il at ang grupo ng mga tao. Agad tinanong ni Jaehyung kung ang mga ito ba ang mga taong nanggulo kay Hyukjung. Sumagot si Hyukjin na malalaman nila ito ngayon. Tinuya ni Shin-il ang grupo, tinatanong kung naiintindihan ba nila ang sitwasyon at nang asar kung ano ang balak gawin ng apat laban sa kanilang grupo. Si Jaehyung, nakausap si Hyukjin, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa dami ng mga tao sa lugar at pinuna si Hyukjin sa pagpunta doon at pagkakaroon ng panganib na maipit. Samantala, iminungkahi naman ni Shin-il na gawin nilang isang live broadcast event ang kanilang sitwasyon na ikinagulat ni Hyukjin. Ipinaliwanag ni Shin-il na si Hyukjung ay isang mandirigma sa ilalim ng kanyang pamamahala, lumalahok sa mga labanang paligsahan. Ang mga labanang ito ay pinapanood ng live ng mga manonood na tumataya ng pera sa mga mandirigma at sumusuporta sa mga gusto nila. Nagtanong si Hyukjin kung lumaban ba si Hyukjung sa mga paligsahang ito. Ngumiti si Shin-il at nilinaw na hindi ito labanan kundi mga paligsahan. Binanggit niya na inalok niya si Hyukjung ng isang kasunduan dahil magaling ito sa suntukan. Lipat ang eksena ng naganap isang buwan na ang nakalipas sa eskwelahan ni Hyukjung. Ipinapakita nito na tinalo ni Hyukjung ang isang tao. Bigla, dumating si Shin-il sa eksena kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-alala sila nang makita ang taong binugbog ni Hyukjung na nakahandusay sa lupa dahil kailangan nila ito para sa isang pangyayari ng gabing iyon. Ipinaliwanag ni Hyukjung na una siyang inabala ng taong binugbog niya. Nagalit si Shin-il sa revelasyong ito, habang nagpakita ng pagbabanta ang kanyang mga kaibigan kay Hyukjung. Subalit, pinigilan sila ni Shin-il, agad namang tumahimik ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, ngumiti si Shin-il at iminungkahi na gamitin na lang si Hyukjung, dahil napansin niya ang kakayahan nitong lumaban. Lipat sa kasalukuyan, ngumiti si Shin-il habang sinasabi kay Hyukjin na may kasunduan sila kay Hyukjung. Kung makakaligtas si Hyukjung sa 10 laban, hindi nila gagalawin ang kanyang mga kaibigan. Kitang-kita ang galit ni Hyukjin sa kanyang katahimikan sa pagkakabunyag na ito. Inutusan ni Shin-il ang kanyang mga tauhan na maghintay sandali dahil kailangan nilang maghanda. Iniutos niya sa kanila na mag-set up ng kamera, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkuha ng magandang footage. Sinabi rin niya sa kanyang mga tauhan na bugbugin ng husto si Hyukjin at ang kanyang grupo pagkatapos nilang mag-setup. Samantala, ipinahayag naman ni Jaehyung ang kanyang galit, na iinis na iniisip ni Shin-il na maaari niyang manipulahin sila. At biglang humakbang pasulong sa aksyon si Yuijin, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang face mask, na ikinagulat ni Jaehyung. Agad sinipa ni Yuijin ang unang kalaban, tinuhod ang pangalawa, at pagkatapos hinawakan at inihagis nito ang kalaban sa lupa. Si Shin-il na nagulat habang pinapanood si Yuijin na patuloy na pinapabagsak ang mga nakapaligid sa kanya at agad sumusugod sa taong nagsiset up ng kamera at mabilis itong sinuntok na nagpatalsik sa lupa. Nagalit si Shin-il at nagtanong kung sino ang maskaradong salarin. Samantala, si Hyukjin at Jaehyung, na hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pagsalakay ni Yuijin, ay napansin din si Sukjo na sumali na rin sa labanan. Sinuntok ni Sukjo ang kanyang unang kalaban, at naisip niya sa kanyang sarili ang kahalagahan ng hindi pagpapakita ng kanilang mga mukha, na nagpapahiwatig kung bakit sila nagsuot ng face mask. Samantala habang hawak na ni Yuijin ang kamera, sumigaw si Shin-il sa kanyang mga tauhan na protektahan ang kanilang kagamitan at pinagalitan sila sa hindi agad pagkilos. Inutusan niya silang harapin si Yuijin at ang iba pa. Subalit, bago pa makagalaw ang mga tauhan ni Shin-il, nabasag na ni Yuijin ang kamera. Galit na galit si Shin-il sa pagkasira ng mahal na kagamitan. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Hyukjin at mabilis na sinuntok si Shin-il. Tumangkang gumanti si Shin-il ngunit mabilis na umiwas si Hyukjin at sinuntok siya sa tiyan, na nagdulot ng sakit kay Shin-il at napaurong siya. Si Shin-il, na ngayon ay galit na galit at nasasaktan, ay nagbanta na hindi basta makakalabas sina Yuijin, Hyukjin, at ang kanilang mga kaibigan sa lugar na yon. Samantala tiwala naman si Hyukjin na nakangiti, habang nakatingin sa lokasyon nila Yuijin, nagmumungkahi na madali lang para sa kanila na makaalis sa lugar na yon, taliwas sa sinabi ni Shin-il. Nagulat si Shin-il nang makita niyang mabilis at mahusay na tinalo ni Yuijin at Sukjo ang lahat ng kanyang mga tauhan.
Biglang nagbago ang eksena, at si Shin-il ay tumanggap ng suntok, at ipinakita sina Yuijin at Sukjo na nakatayo ng matagumpay sa gitna ng kanilang mga tinalong kalaban. Hawak ang kanyang mukha, sinabi ni Jaehyung na mahirap ang laban na kanilang pinagdaanan. Samantala, si Shin-il, nabugbog at nasa sulok, ay pilit na kinikilala ang kanilang lakas. Subalit, galit na sumigaw si Shin-il tungkol sa malaking pagkakamali na ginawa nila sa pakikialam sa kanyang mga operasyon. Inaangkin niya na kilala at respetado ang kanilang organisasyon at mga investor. Babala ni Shin-il na pinapaikli nila ang kanilang mga buhay sa pagsalungat sa isang makapangyarihang grupo. Habang nakikinig lang sina Hyukjin, Jaehyung, Sukjo, at Yuijin ng tahimik, tinatanggap ang bigat ng mga banta ni Shin-il. Samantala lumipat tayo sa isang grupo ng mga tao na naghihintay sa broadcast ni Shin-il na hindi inaasahang hindi umere. At makikita natin dito ang Chief Chadusik na nagtataka kung bakit hindi napapanood ang broadcast gayong ipinangako sa kanila na may ipapakita at malamang ang mga mandirigma sa mga laban ni Shin-il. Samantala makikita natin ang ibang leader ng gang na nasa pulong kasama si Chief Chadusik na nagpahayag ng pagkalito, napansin na lampas na sa nakatakdang oras para sa broadcast at dapat ay may laban na magaganap ngayong araw. Binanggit niya na may dala siya para ipakita specifically kay CEO Chadusik at nagpasya siyang kontakin ang mga organizer para malaman kung ano ang nangyayari. Samantala, makikitang nahihiya ang dalawang miyembro ng gang sa harap ni Chief Chadusik dahil sa nabigong presentasyon na dapat sana nilang ipakita. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.